7 taon, 2,555 araw ng pananahimik. Para sa pamilya Montemayor, ako si Teresa, ang asawang laging nakayuko, ang manugang na walang kibo, ang babaeng mapalad na pinulot nila mula sa kawalan. 7 taon kong pinanood si Dario na magwaldas ng perang ako ang kumita. 7 taon kong tiniis ang bawat matatalim na salita ni Doña Esperanza na parang mga latay sa aking kaluluwa. Akala nila ang katahimikan ko ay kahinaan. Akala nila ang pagtitiis ko ay kawalan ng pagpipilian. Mali sila. Dahil habang tinatapak-tapakan nila ang aking dangal, tahimik kong binibilang ang bawat sentimong utang nila sa akin. Habang nagpapahinga sila sa marangyang biyayang akala nila ay kanila, ako ang palihim na humahawak sa leeg ng kanilang imperyo. Hindi nila alam, ang babaeng itinuring nilang alipin ay ang reynang may hawak ng kanilang kapalaran. Ngayon tapos na ang panahon ng pagtitiis. Ang bawat luhang pumatak noon ay may interes na sisiguruhin kong babayaran nyo ngayon. Walang patawad, walang atrasan. Ako si Teresa Alvarado, at ito ang aking paghuhukom. Maingat kong inilapag ang tasa ng mainit na kape sa tapat ni Dario, eksaktong timpla, gaya ng gusto niya sa loob ng 7 taon. Isang kutsarang asukal, walang primer, at sapat na pait na gumigising sa kanyang diwa. Inayos ko rin ang kanyang paboritong asul na kurbata na nakasampay sa sandalan ng kursi. Habang sa aking isipan ay binubuo ko ang mga salitang sasabihin tungkol sa huling piraso ng lupang binili ko para isalba ang gumigiray na kumpanya ng mga Montemayor. Ngunit bago ko pa maibuka ang aking bibig, isang malamig na sobre ang inilapag ni Dario sa ibabaw ng mesa. Tinatabig ang tasa ng kape, kaya bahagyang natapon ang itim na likido sa malinis na mantel. Pirpirmahan mo ang mga papeles na yan, Teresa. Ngayon din, I want a divorce. Bungad ni Dario nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Tumigil ang mundo sa paligid ko. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng aircon at ang marahang pagtulo ng kape mula sa gilid ng mesa patungo sa sahig. Ngunit bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Esperanza kasama ang isang babaeng nakasuot ng hapit na bestida, hawak ang isang designer bag na alam kong galing sa huling allowance na ibinigay ko kay Dario. Si Lucinda, "Huwag ka nang magtanong, Teresa." Mataray na wika ni Doña Esperanza habang umuupo sa kabisera na parang isang reyna. Lucinda is pregnant. Isang lalaki ang tunay na tagapagmana ng mga Montemayor na hindi mo kailanman naibigay. 7 taon ka naming pinatira dito, pinakain at binihisan. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, kaya wag mo nang pahirapan ang anak ko. Lumapit si Lucinda sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na lungkot, ang mga mata ay tila luluha anumang sandali. Ate Teresa, pasensya ka na. Hindi ko ginustong saktan ka, pero kailangan ng baby ko ng buong pamilya. Dario told me how cold you are. Sabi niya parang wala siyang asawa dahil lagi kang abala sa mga numero at papeles. I can give him the warmth he deserves. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking dibdib, isang halo ng pait at matinding pagkasuklam. Dario ang lalaking pinaglaanan ko ng 7 taon ng aking buhay. Ang lalaking palihim kong itinataguyod mula sa pagkalubog ay nakatitig sa akin ngayon, na parang isa lamang akong basurang nakaharang sa kanyang daraanan. Dario, kailan pa? Mahina kong tanong, ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa labas. It doesn't matter, sagot niya habang sinisindihan ang kanyang sigarilyo. Ang mahalaga, pirmahan mo na ang waiver. Ibinabalik mo sa pamilya Montemayor ang lahat ng shares na nasa pangalan mo. You came here with nothing, you will leave with nothing. Huwag mo nang tangkaing magnakaw pa dahil alam naming kumuha ka ng pondo mula sa kumpanya para sa sarili mong accounts. Gaslighting, ang dumi ng laro nila. Alam nilang ang pondong sinasabi nila ay ang sarili kong pera na ipinasok ko para hindi sila mabaon sa utang. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, ang sakit na dati ay nagpapakirot sa aking puso ay unti-unting nagiging yelo. Isang dambuhalang pagkamulat ang bumalot sa aking diwa. 7 taon akong naging martir. 7 taon akong naging taming na aso sa bahay na ito. Ngunit sa sandaling ito, nakita ko ang lahat ng dumi sa ilalim ng kanilang mararangyang kasuotan. Ang mga Montemayor ay mga anay na unti-unting inuubos ang aking pagkatao. At ang anay ay hindi dinadaan sa pakiusap, ang anay ay winawaksi.
Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Hindi nanginginig ang aking kamay. Tumingin ako kay Dario pagkatapos ay kay Doña Esperanza at huli kay Lucinda na tila naghihintay ng aking pagsabog. Ngunit binigo ko sila. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata, kasing talim ng isang labaha. Sabi niyo, utang ko sa inyo ang buhay ko. Tanong ko habang mabilis na nilalagdaan ang bawat pahina ng divorce papers. Fine. Ibibigay ko sa inyo ang hinihingi niyo. I am leaving this house and I am leaving you, Dario. Binitawan ko ang ballpen at tumayo ng tuwid. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng bigat sa aking balikat. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking robe. Pero bago ako umalis, may isang bagay lang akong gustong linawin. Wika ko ang boses ko ay matatag at puno ng awtoridad na hindi nila kailanman narinig mula sa akin. Ang accounts na sinasabi niyong ninakawan ko, yun ang pondong bumubuhay sa kumpanya niyo sa loob ng 3 taon. At ang lupang bibilhin niyo bukas para sa expansion, I already bought it under Alvarado Holdings 3 hours ago. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Ang sigarilyong hawak niya ay nahulog sa sahig. What anong Alvarado Holdings, Teresa? Anong kalokohan ito? Hindi ko siya sinagot. Pinihit ko ang screen ng aking cellphone at pinindot ang send sa isang pre-drafted email. Ngayong wala na akong connection sa pamilyang ito, wala na ring dahilan para panatilihin ang inyong credit lines. Malamig kong sabi. In exactly 60 seconds, all Montemayor accounts, including the corporate ones, will be frozen for audit. Mag-enjoy kayo sa kape, Dario, dahil iyan na ang huling bagay na libreng matitikman mo sa bahay na ito. Naglakad ako palabas ng silid nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ng aking tsinelas sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanilang nalalabing sandali ng yaman. Naririnig ko ang galit na sigaw ni Dario sa likuran ko, ang matinis na tinig ni Doña Esperanza na tinatawag ang kanilang accountant, at ang paghikbi ni Lucinda na biglang naging tunay na takot. Pagdating ko sa aking kwarto, hindi ako nag-impake ng maraming gamit. Kinuha ko lamang ang aking itim na briefcase at ang larawan ng aking yumaong ama. Binuksan ko ang pintuan ng balkonahe at sinalubong ang malakas na hangin ng madaling araw. Tumunog ang cellphone ko. Isang text message mula sa aking Chief Financial Officer sa Alvarado Holdings. Ma'am, it's done. All Montemayor assets are locked. What is our next move? Tumingin ako sa malawak na hardin ng Bietu na dati ay itinuring kong kulungan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang pait ng kape kanina ay napalitan ng tamis ng unang hakbang ng aking kalayaan. Tell the bank to start the foreclosure proceedings on the mansion. Bulong ko sa hangin habang pilit na pinipigil ang unang patak ng luha na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Gusto kong makita kung saan sila matutulog bukas. Eksaktong pagbaba ko ng cellphone ay ang pagsabog ng isang malakas na sigaw mula sa ibaba. Si Dario. Nalaman na niya ang katotohanan. Ngunit huli na ang lahat. Ang reyna ay nakaalis na sa chessboard at ang hari ay malapit ng matumba. Ang bawat hakbang ko palayo sa pintuan ng mansyon ay tila pagpunit sa isang pahina ng aking buhay na puno ng itim na tinta. Naririnig ko ang malakas na pagbukas ng bintana sa itaas at ang nanggagalaiting boses ni Dario na sumisigaw sa madaling araw, tinatawag ang aking pangalan na parang isang halimaw na nawalan ng biktima. Ngunit hindi ako lumingon. Ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan namin ay isang tagumpay ng aking katinuan. Sa dulo ng driveway, isang itim na SUV ang naghihintay. Ang makina nito ay naglalabas ng isang mahinang ugong na tila isang hayop na handang sumugod. Bumukas ang pinto at lumabas si Marco, ang aking pinakapinagkakatiwalaang tauhan sa Alvarado Holdings. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan habang kinukuha ang aking briefcase. Good morning, Ma'am Teresa. All systems are live? Ang utos nyo ay naipatupad na sa bawat sangay ng bangko, wika niya habang pinapapasok ako sa loob ng sasakyan. Sumandal ako sa malambot na upuang gawa sa tunay na leather. Ang lamig ng aircon ay humahaplos sa aking balat, tinutuyo ang pawis ng 7 taong pagtitiis. Pag-andar ng sasakyan, pinanood ko ang unti-unting pagliit ng mansyon ng mga Montemayor sa side mirror. Akala nila ay pinalayas nila ako. Hindi nila alam ang bawat piraso ng lupang kinatatayuan ng bahay na iyon ay dahan-dahan ng kinakain ng aking kumpanya. Diretso tayo sa penthouse, Marco. I need to review the audit reports of their money laundering schemes.
Gusto kong makita kung gaano kalalim ang butas na hinukay ni Doña Esperanza, utos ko habang binubuksan ang aking laptop. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng asul na banaag sa aking mukha. Pagdating ko sa aking pribadong penthouse, sa gitna ng Bonifacio Global City, ang amoy ng sariwang lavender at ang katahimikan ng malawak na silid ang sumalubong sa akin. Ito ang aking tunay na kaharian, isang lugar na hindi kailanman natapakan ng dumi ng mga Montemayor. Ngunit bago ko pa maibaba ang aking gamit, ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw sa buong unit. Binuksan ko ang pinto at doon ay nakatayo si Rosario, ang aking chiketnia na siyang naging sandalan ko sa tuwing ako ay pinahihirapan ni Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ang mga mata ay tila nangingilid ang luha. Teresa, Diyos mio, nalaman ko ang nangyari. Sinugod ko sina Dario pero huli na ang lahat. Ligtas ka ba? Saan ka matutulog? Bakit hindi ka tumawag sa akin? Sunod-sunod niyang tanong habang mahigpit akong niyayakap. Naramdaman ko ang init ng kanyang yakap, ngunit may kung anong lamig ang gumapang sa aking gulugod. Sa 7 taon siya ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim. Ngunit bakit tila ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap sa mga folder na nakapatong sa aking mesa? I'm fine, Ate Rosario. I have everything under control. Maikli kong sagot habang kumakawala sa kanyang yakap. Naglakad ako patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Ang bawat kilos ko ay maingat, ang aking pakiramdam ay tila isang kable na sobrang higit ang pagkakaunat. You don't understand, Teresa. Dangerous people are involved now. Dario is desperate. Sabi niya may kinuha ka raw na mahalagang dokumento mula sa kanila, wika ni Rosario habang sumusunod sa akin. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang bawat salita ay tila isang pagsubok kung gaano karami ang aking alam. Ang dokumentong kinuha ko ay ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng tatay ko, ate. Tugon ko, lumingon ako sa kanya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. And anyone who tries to hide it, kahit gaano pa sila kalapit sa akin, ay ituturing kong kaaway. Sandaling natigilan si Rosario. Isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon ang aking nahuli bago ito napalitan uli ng huwad na pag-aalala. Siyempre, Teresa, kakampi mo ako, always. Nabalik lamang ang aking atensyon nang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number, pinindot ko ang speakerphone. Miss Alvarado? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, puno ng awtoridad at isang uri ng panganib na nagpapatayo ng aking mga balahibo. This is Don Ignacio Serrano. I believe you have something that belongs to me. And in exchange, I have information about who really ordered the hit on your father 15 years ago. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng pintig ng aking puso. Si Don Ignacio Serrano, ang lalaking kinatatakutan maging ng mga Montemayor. Tumingin ako kay Rosario at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko dapat nakita. Isang mapanuyang ngiti na mabilis niyang itinago sa likod ng kanyang panyo. Anong gusto mo, Don Ignacio? Tanong ko, ang aking boses ay hindi nanginginig sa kabila ng tensyon sa loob ng silid. A meeting bukas sa 10:00 ng gabi. Mag-isa ka lang, Teresa. Dahil ang taong pinagkakatiwalaan mo sa tabi mo ngayon ay siya ring taong nagbenta ng iyong lokasyon sa akin. Ang katahimikan sa penthouse ay naging kasing bigat ng tingga. Dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone at tumingin kay Rosario. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito wala ng maskara. Ang hanging pumasok mula sa nakabukas na balkonahe ay nagdala ng amoy ng paparating na bagyo. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay naging kasing talim ng isang punyal na nakatutok sa aking lalamunan. Hindi ako gumalaw. Pinanatili ko ang aking paningin sa cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Habang sa gilid ng aking mga mata ay nakikita ko ang bawat maliit na paggalaw ni Rosario. Ang kanyang panyo na kanina ay ginagamit niya sa pagpahid ng huwad na luha ay dahan-dahan niyang ibinaba. Teresa, huwag kang maniwala sa kanya. Wika ni Rosario, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, sinusubukang ibalik ang maskara ng isang mapagmahal na kapatid. Sino ba si Don Ignacio? Isang kriminal. Pinag-aaway lang tayo niyan para makuha niya ang gusto niya sa iyo. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Inayos ko ang aking upo, dinala ang lahat ng dignidad na mayroon ako, at tinitigan siya ng diretso sa kanyang mga mata. Wala akong nakitang pagsisisi, tanging ang takot ng isang hayop na nahuling nagnanakaw sa gitna ng dilim. Ate Rosario, stop the drama. Pagod na ako.
Ang boses ko ay tuyo walang bakas ng emosyon. 7 taon kitang itinuring na pamilya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng tiwala ko dahil akala ko pareho tayong biktima ng mga Montemayor. Pero mali ako, di ba? You're not a victim, you're a vulture. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Nawala ang lambot ng kanyang mga mata, pinalitan ng isang malamig at mapang-uyam na titig na hindi ko kailanman nakita sa loob ng 7 taon. Tumayo siya nang tuwid ang kanyang tindig ay naging kasing tatag ng isang kaaway. Vulture, pag-uulit niya, sinundan ng isang maikli at mapait na tawa. Kung vulture ako, Teresa, ikaw naman ay isang bulag na tupa. Akala mo ba ay madali para sa akin ang makinig sa lahat ng hinaing mo habang nakatira ka sa mansyon na dapat ay sa akin din? Yes, I am a Montemayor. Ang bastardong anak na itinago nila sa dilim, habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama si Dario. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib, ngunit mabilis ko itong ikinulong sa ilalim ng aking luhika. Hindi ito ang oras para magluksa sa nawalang pagkakaibigan. Ito ang oras para protektahan ang aking imperyo. Kaya pala bulong ko. Kaya pala bawat galaw ko ay alam ni Doña Esperanza. Kaya pala ang bawat audit report na ginagawa ko ay laging nauunahan ng kanilang pagtatago ng pondo. Ikaw ang nagbibigay ng impormasyon sa kanila. Nagkamali ka, Teresa, wika ni Rosario, habang dahan-dahang lumalapit sa aking mesa. Hindi ko ito ginagawa para kay Esperanza. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. At ang drive na hinahanap mo, ang naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa money laundering ng mga Montemayor, I have it. At ibinigay ko na ito kay Dario kaninang umaga bago ka pa makaalis ng mansyon. Nanigas ang aking buong katawan. Ang hard drive na yon, ang tanging baraha ko para maipakulong ang mga Montemayor at malaman ang katotohanan tungkol sa aking ama. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rosario ng isa pang pangungutya, kinuha ko ang aking tablet at may pinindot na ilang commands. You're right, ate. You have the drive. Muli akong ngumiti, isang ngiting punong-puno ng panganib. Pero nakalimutan mo yata ang isang bagay. I am a financial expert. Lahat ng files sa drive na iyon ay naka-encrypt. In exactly 10 minutes, kung hindi ko ma-input ang security code mula rito sa penthouse, ang lahat ng files sa drive na hawak ni Dario ay automatikong mabubura. And not only that, it will trigger an alert sa Anti-Money Laundering Council. Mabilis na nawala ang kulay sa mukha ni Rosario. What, you're bluffing? Try me, hamon ko, habang isinasandal ang aking likod sa upuan. Inutusan mo si Dario na buksan ang drive? Di ba sa sandaling isinalpak niya iyon sa computer niya nagsimula na ang countdown? You didn't just give him the evidence, you gave him his own death warrant. Nagmamadaling kinuha ni Rosario ang kanyang bag, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang kanyang cellphone. Hindi ko na hinintay na matapos ang kanyang pagpapanik. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. You can stay here and wait for the countdown, or you can go to Dario and tell him how you failed. Malamig kong sabi habang binubuksan ang pinto ng penthouse. Pero tandaan mo ito, Rosario. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa pamilya ko babawiin ko, kasama ang interes. Palabas na sana ako nang biglang tumunog ang intercom ng penthouse. Ang boses ng security guard mula sa lobby ay puno ng kaba. Ma'am Teresa, may mga pulis po rito sa baba. May dala po silang warrant. Inirereklamo raw po kayo ng pamilya Montemayor ng carnapping at qualified theft. Paakyat na po sila rito. Nilingon ko si Rosario at doon ko nakita ang muling pagbabalik ng kanyang mapang-uyam na ngiti. Akala mo ba ay ikaw lang ang may plano, Teresa? Dario is a Montemayor. He owns the law in this city. You're going to jail today. Narinig ko ang mabilis na yabag ng mga sapatos mula sa hallway. Ang tunog ng mabibigat na hakbang na palapit ng palapit sa aking pintuan. Ang gipit na sitwasyon ay tila isang bitag na unti-unting sumasakal sa akin. Ngunit sa halip na matakot, mabilis kong kinuha ang aking itim na briefcase at tumingin sa nakabukas na bintana patungo sa fire exit. Isang dambuhalang kumatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan, kasunod ang malakas na boses ng isang opisyal. Teresa Alvarado, buksan ang pinto, pulis ito. Humarap ako kay Rosario sa huling pagkakataon. Tell Dario to enjoy his last 10 minutes of freedom, dahil bukas hindi na lang pondo ang mawawala sa kanya. Sa isang mabilis na pagkilos, lumabas ako sa fire exit at tinakbo ang hagdanan patungo sa rooftop, kung saan alam kong naghihintay ang helipad ng gusali.
Naramdaman ko ang lakas ng hangin at ang mabilis na tibok ng aking puso, ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing linaw ng kristal. Pagdating ko sa rooftop, isang helicopter na may tatak ng Alvarado Holdings ang dahan-dahang lumalapag. Ngunit bago pa man ako makasakay, isang anino ang humarang sa aking daraanan. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling gray suit, hawak ang isang payong sa gitna ng ambon. Masyadong mabilis ang iyong pag-alis, Miss Alvarado, wika ng lalaki habang iniaangat ang kanyang muka. Si Don Ignacio Serrano, ang lalaking sinasabi nilang pumatay sa aking ama, ay nakatayo sa aking harapan, may bitbit na isang lumang kwintas na pagmamay-ari ng aking yumaong ina. Ang bawat hibla ng aking balat ay tila tinusok ng karayom nang makita ko ang kwintas na nakalawit sa kamay ni Don Ignacio. Iyon ang gintong locket na may ukit ng rosas, ang huling bagay na suot ng aking ina bago siya tuluyang nawala sa aming buhay. Ang lamig ng gabi ay hindi maikukumpara sa yelong nanulay sa aking mga ugat. Gayunpaman, hindi ako kumurap. Hindi ko hinayaang makita niya ang anumang lamat sa aking mukha. Masyadong mahalaga ang dala mong basura, Don Ignacio, para lang ibalandra sa ilalim ng ulan. Wika ko, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot habang papalapit ang ugong ng helicopter sa aming itaas. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Humakbang siya palapit, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol. Hindi ito basura, Teresa. Ito ang susi sa lahat ng itinatago ng mga Montemayor at ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa selda ngayong gabi. Nabalik lamang ang aking diwa sa panganib nang marinig ko ang marahas na paghampas ng mabigat na bakal na pintuan ng rooftop sa pader. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sahig ay naging hudyat ng pagdating ng mga pulis. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tila mga mata ng hayop na naghahanap ng biktima sa dilim. Teresa Alvarado, manatili ka sa iyong kinalalagyan. Huwag kang susubok na tumakas. Sigaw ng isang opisyal mula sa malayo. Naramdaman ko ang pagpiga sa aking dibdib. Sa likuran ko ay ang mga pulis na binayaran ni Dario at sa harap ko ay ang leyong matagal nang naghihintay na lamunin ang aking imperyo. Ngunit sa halip na sumuko, isang malamig na kalkulasyon ang nabuo sa aking isipan. Ang iyong pagkapit sa anino ay mas mabuti kaysa sa pagpasok sa hawla ng mga Montemayor. Anong kapalit mo? Tanong ko kay Don Ignacio. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya habang ang hangin mula sa elis ng helicopter ay nagpapadpad ng aking buhok sa aking mukha. Alvarado Holdings. Diretsahan niyang sagot ang kanyang boses ay hindi natatabunan ng ingay sa paligid. Ibigay mo sa akin ang kontrol sa iyong kumpanya at sisiguraduhin kung bukas na bukas ay si Dario ang magmamakaawa sa iyong paanan. Isang dambuhalang tawa ang muntik nang kumawala sa aking bibig. Lahat sila, mula sa asawang ng api sa akin hanggang sa estrangherong nasa harap ko, ay iisa lang ang hangad, ang kapangyarihang pinaghirapan ko. You're no better than Dario Ignacio. Wika ko habang dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng helipad. Gusto mo ang kumpanya ko, subukan mong kunin sa gitna ng apoy. Ma'am Teresa, sakay na, sigaw ni Marco mula sa loob ng helicopter. Bago pa man makalapit ang mga pulis, mabilis akong kumilos. Hindi ako tumakbo patungo kay Don Ignacio, kundi patungo sa pintuan ng helicopter. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ni Ignacio sa aking braso. Ang kanyang lakas ay hindi ko inaasahan mula sa isang lalaking nasa kanyang edad. Huwag kang maging hangal, Teresa. Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay amoy tabako at panganib. The Montemayors killed your father. At ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang orihinal na kontratang magpapatunay na ninakaw nila ang Alvarado Holdings sa pamilya mo 15 taon na ang nakalilipas. Isama mo ako o hayaan mong kunin ka ng mga pulis. Ang marahas na paghila ng mga pulis sa aking damit mula sa likuran ay naging hudyat ng aking desisyon. Wala akong mapipili kundi ang makipagkasundo sa dyablo upang talunin ang mga demonyo. Bitawan mo ako at sumakay ka, sigaw ko sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, ang aming katawan ay tila lumipad pa itaas, habang ang helicopter ay mabilis na humihiwalay sa rooftop. Nakita ko mula sa itaas ang desperadong pag-abot ng mga pulis sa aming sasakyan at sa gitna ng hallway. Nakita ko si Rosario. Nakakarating lang ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkagulat at galit.
Sa loob ng tahimik na cabin ng helicopter, hinarap ko si Don Ignacio. Ang aking paghinga ay mabilis, ang aking puso ay tila ibig lumabas sa aking dibdib, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling kasing talim ng brilyante. "You have 10 minutes to explain everything, Ignacio," wika ko habang inaayos ang aking suit. "And don't think for a second na dahil iniligtas mo ako, ay pag-aari mo na ang Alvarado Holdings. In exactly 10 minutes, my legal team will release a statement of a hostile takeover against the Montemayor's. If you want to be part of the spoils, you better start talking." Tumingin siya sa akin, may bakas ng tunay na paghanga sa kanyang mga mata. "You're truly your father's daughter, Teresa. Cold, calculating, and ruthless." "I learned from the best," sagot ko. "I learned that in this city, trust is a liability I can no longer afford." Kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot na command. Ang screen ay nagpakita ng isang map ng Manila na may mga pulang tuldok na kumikislap. "Marco, proceed to the secure location, and Ignacio, ibigay mo sa akin ang kwintas." Habang iniaabot niya ang kwintas, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Ngunit bago ko pa mahawakan ang locket, isang malakas na tunog ng pagpunit ng hangin ang narinig namin, sinundan ng marahas na pagyanig ng helicopter. "Ma'am, may bumabaril sa atin mula sa ibaba," sigaw ni Marco. Tumingin ako sa bintana at nakita ang isang pamilyar na itim na sasakyan sa kalsada. Si Dario. Nakatayo siya sa labas ng sunroof, hawak ang isang baril. Ang kanyang mukha ay tila isang baliw na hindi hahayaang makatakas ang kanyang biktima. Ang bawat putok ng baril ay tila isang latay sa aking dangal, isang paalala na ang digmaang ito ay magiging madugo. Ang bawat pagyanig ng helicopter ay tila isang malakas na hampas sa aking sikmura, ngunit nanatili akong nakakapit sa aking upuan, ang aking mga mata ay nakapako sa ibaba. Mula sa langit, nakita ko ang maliit na figura ni Dario sa sunroof ng kanyang sasakyan. Ang kislap ng apoy mula sa dulo ng kanyang baril ay sinundan ng marahas na tunog ng metal na tumatama sa katawan ng aming sasakyan. Isang malakas na kaskas ng bakal sa bakal ang narinig na tila isang dambuhalang kuko na naggagasgas sa aming kaligtasan. "Marco, yanggat mo pa." Ang utos ko, ang boses ko, ay walang bahid ng takot, tanging ang lamig ng isang strategist na nagbabasa ng sitwasyon. "Ma'am, tinamaan ang fuel tank cover. We need to land now." Ang sigaw ni Marco habang pilit na kinokontrol ang nanginginig na manibela. Tumingin ako kay Don Ignacio na nanatiling kalmado sa aking tabi, tila ang kamatayan ay isang lumang kakilala lamang na hindi niya gustong pansinin. Isang desperadong hakbang para sa isang desperadong lalaki. Bulong niya habang inaayos ang kanyang salamin. "Dario Montemayor doesn't want you back, Teresa. He wants you dead so your silence will be buried with your father." "Kung ganoon, hindi niya ako kilala." Sagot ko habang mabilis na binubuksan ang aking laptop. Ang liwanag ng screen ay sumasayaw sa aking muka habang pinapatakbo ko ang isang decryption software. "Dario thinks he can erase me, but I've already planted the virus sa bawat server ng Montemayor Group." Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang marahas na pagbagsak ng helicopter sa isang pribadong lupain sa labas ng lungsod. Ang tunog ng pagtama ng elis sa mga puno ay tila isang serye ng malalakas na putok na nagpabagsak sa amin sa lupa. Sa gitna ng alikabok at usok, mabilis kaming lumabas ni Ignacio bago pa tuluyang magliyab ang sasakyan. Dinala ako ni Ignacio sa isang lihim na safe house sa loob ng kagubatan. Isang bahay na gawa sa bato, malamig, at tila puno ng mga sikretong hindi dapat mabunyag. Sa loob, iniabot niya sa akin ang isang tablet. "Look at this, Teresa. Ito ang dahilan kung bakit minadali ni Dario ang pagpapatalsik sa'yo," wika ni Ignacio. Sa screen, nakita ko ang isang lihim na medical record mula sa isang pribadong klinika. Lucinda Montemayor. Ang resulta ng ultrasound ay malinaw. Ang petsa ay peke. Ang larawan ng sanggol ay galing sa isang internet database. "She's not pregnant." Mahina kong tanong, ang aking panga ay nagngangalit sa tindi ng insulto. Niloko nila ako. Ginamit nila ang isang huwad na bata para hiyain ako sa harap ng lahat. "Hindi lang yan, dagdag ni Ignacio habang naglalakad patungo sa bintana. "The pregnancy is a cover-up. Lucinda is the daughter of the man who facilitated the money laundering of Doña Esperanza 15 years ago. Ang kasal ni Dario at Lucinda ay hindi pag-ibig. It's a merger of crimes." Naramdaman ko ang pag-akyat ng isang kakaibang init sa aking dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang rurok ng pagkasuklam na naging panggatong sa aking determinasyon.
7 taon akong binihag ng utang na loob na wala naman palang basehan. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat luhang pinigil ko habang inaalipusta ako ni Doña Esperanza ay para sa isang pamilyang binuo mula sa dugo ng aking ama. Ignacio, nasaan ang baro ng tatay ko? Tanong ko, ang boses ko ay kasing talim ng isang labaha. Binuksan ni Ignacio ang isang vault sa pader at kinuha ang isang kahon. Sa loob nito ay ang dugo ang puting barong na suot ng aking ama sa araw ng kanyang kamatayan. Nang hawakan ko ang tela, naramdaman ko ang gaspang ng tuyong dugo at ang amoy ng nakaraan na tila muling nabuhay. Ngunit may napansin ako. Sa loob ng kwelyo may isang maliit na matigas na bagay na tila sadyang itinago. Pinitas ko ang tahi at lumabas ang isang maliit na microchip. Isang dambuhalang kaba ang lumitaw sa aking dibdib. My father knew. He knew they were going to kill him, and he left the key in the only place they wouldn't check. Teresa, we have to move Katya. Babala ni Ignacio nang marinig ang tunog ng papalapit na mga sasakyan mula sa labas. Ang liwanag ng mga headlight ay tumatagos sa mga bintana, tila mga mata ng isang gutom na lobo. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa isang megaphone sa labas. Si Doña Esperanza. Teresa, lumabas ka riyan, ibalik mo sa amin ang dokumento at baka sakaling payagan kitang mabuhay sa kalsada. Ang matinis at mapang-aping tinig ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. You are an Alvarado. You are nothing. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo. Tiningnan ko ang microchip sa aking palad pagkatapos ay tumingin ako sa bintana kung saan nakatayo ang mga tauhan ng mga Montemayor. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ignacio, ihanda mo ang link para sa Alvarado Holdings Central Server. Wika ko habang mabilis na isinasaksak ang chip sa aking laptop. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila ang isang pagkawasak na hinding-hindi nila makakalimutan. Anong gagawin mo, Tan? Tanong niya. I'm going to show them that a calculator in the hands of a woman they scorned is more dangerous than all their guns. Sagot ko habang pinipindot ang enter. Sa isang iglap, ang lahat ng ilaw sa labas ng safe house ay sabay-sabay na namatay. Ang katahimikan ay bumasag sa gabi, sinundan ng malakas na pagtunog ng mga alarm mula sa mga sasakyan ng mga Montemayor. Ngunit sa gitna ng dilim, isang dambuhalang pagsabog ng liwanag ang nanggaling sa mismong mansyon ng mga Montemayor sa malayo. Ang aming surveillance feed ay nagpakita ng isang eksenang hinding-hindi ko inasahan. Isang pamilyar na anino ang nakatayo sa harap ng mansyon, may hawak na sulo at sinisimulang sunugin ang mga ebidensyang matagal kong hinahanap. Si Rosario. Ang aking chiket niya ay hindi lamang traidor. Siya ang huling tagapagtanggol ng mga Montemayor na handang tupukin ang lahat, kasama na ang aking nakaraan, para lamang sa kanyang sariling kaligtasan. Ang bawat siklab ng apoy mula sa screen ng aking surveillance feed ay tila isang kumpas ng kamatayan sa aking mga alaala. Pinanood ko ang paglamon ng pulang apoy sa bawat sulok ng silid-aklatan ng mga Montemayor, ang lugar kung saan 7 taon akong nagpakubli sa mga numero upang isalba ang kanilang karangalan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagtupok sa mga dokumento, kundi ang makita si Rosario, ang babaeng itinuring kong kapatid, na nakatayo sa gitna ng usok habang may hawak na sulo. Teresa, we need to move. Papasok na sila. Ang matatag na babala ni Ignacio habang hinahablot ang aking braso. Nabalik ang aking diwa sa kasalukuyan. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa damuhan sa labas ng safe house ay papalapit na. Naririnig ko ang marahas na pag-uutos ni Doña Esperanza sa kanyang mga tauhan na gibain ang pinto. Ngunit sa halip na manginig sa takot, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa aking pagkatao. Marco, execute the thermal distraction now, utos ko sa aking CFO sa pamamagitan ng earpiece. Sa isang iglap, ang mga sasakyang nakapaligid sa amin ay nagsimulang maglabas ng makapal na puting usok mula sa kanilang mga exhaust system, isang programmable distraction na inihanda ko para sa mga ganitong pagkakataon. Sa gitna ng kalituhan ng mga tauhan ni Esperanza, mabilis kaming lumabas ni Ignacio sa lihim na lagusan sa ilalim ng safe house patungo sa isang naghihintay na sasakyan. Sa mansyon, ang tanging sambit ko habang pinapatakbo ni Ignacio ang sasakyan ng mabilis. I want to see her face when she realizes she burned the wrong thing. Pagdating namin sa harap ng mansyon ng mga Montemayor, ang amoy ng nasusunog na papel at lumang kahoy ay humahalimuyak sa hangin. Ang mga bumbero ay abala sa pag-aapula ng apoy, ngunit huli na ang lahat para sa archive room.
Doon sa gitna ng hardin nakita ko si Rosario. Ang kanyang suot na bestida ay may bahid ng abo at ang kanyang mukha ay puno ng isang mapang-uyam na tagumpay. Too late, Teresa. Bungad ni Rosario habang humahalakhak ng mahina. The hard drive, the files, the ledger of your father, everything is gone. Wala ka ng ebidensya. You are officially nothing but a penniless divorcee. Lumapit ako sa kanya, ang bawat hakbang ko sa damuhan ay puno ng awtoridad. Hindi ako nagpakita ng kahit anong lamat ng sakit. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata sapat na upang makita niya ang sarili niyang refleksyon sa aking malamig na paningin. Akala mo ba ay ganoon ako kahangal, Rosario? Bulong ko, ang boses ko ay kasing talim ng labaha. You spent 7 years with me but you never learned. I am a financial strategist. I don't trust physical storage. Kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot na button. Ang bawat screen sa loob ng mansyon, pati na ang mga cellphone ni Dario at Rosario ay sabay-sabay na tumunog. Isang live stream ng cloud backup, ang lumabas ang bawat dokumentong sinunog nila ay malinaw na nakadisplay sa bawat digital screen. I intentionally left the hard drive for you to find, pa. Patuloy ko habang pinapanood ang dahan-dahang pagpawi ng ngiti sa kanyang mga labi. I needed a witness to the arson, at dahil ikaw ang may hawak ng sulo sa CCTV na itinago ko sa loob ng library, you just added arson and destruction of evidence sa mahaba mong listahan ng mga kasalanan. Hayop ka, Teresa. Sigaw ni Rosario, susugurin sana niya ako, ngunit mabilis siyang hinarangan ni Ignacio. Sa sandaling iyon, lumabas si Doña Esperanza. Mula sa loob ng mansyon, ang kanyang mukha ay puno ng abo at matinding galit. Ngunit sa likuran niya, nakita ko ang isang pamilyar na anino, si Aling Pilar, ang babaeng maraming alam, sa subdibisyon na seryosong nakatitig sa kanyang tablet. Teresa Alvarado, this is my house, umalis ka rito bago ko ipatawag ang mga pulis. Ang matinis na sigaw ni Esperanza ay bumasag sa katahimikan. Actually, Esperanza, hindi mo na kailangang tumawag. Ang sagot ko, habang ipinapakita ang microchip na nakuha ko mula sa barong ng aking ama. The authorities are already on their way. Pero bago sila dumating, may gusto akong marinig mo. Isinalpak ko ang chip sa isang portable reader at pinalabas ang audio file sa mga speaker ng sasakyan ni Ignacio. Isang boses mula sa nakaraan, ang umalingaw ang boses ng aking ama, nanginginig ngunit puno ng paninindigan. Esperanza, hindi ako papayag na gamitin ang Alvarado Holdings para sa iyong maruming pera. Kahit patayin mo pa ako, ang katotohanan ay lalabas din. Sinundan ito ng tunog ng pagkasanang baril at ang huling boses na narinig namin ay ang malamig at walang pusong tinig ni Esperanza bago ang isang malakas na putok na tumapos sa recording. Then die like the fool that you are, Alvarado. Katahimikan. Isang nakakangilong katahimikan ang namayani sa buong hardin. Ang mukha ni Esperanza ay naging kasing puti ng abo. Ang bawat taong naroon, pati na ang mga bumbero at si Aling Pilar, ay nakatitig sa kanya ng may matinding pagkasuklam. It was you. Bulong ko, ang aking mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. You didn't just order the hit, you pulled the trigger. Lumingon si Esperanza kay Dario, nakakarating lang ngunit ang sarili niyang anak ay hindi makatingin sa kanya. Ang lahat ng karangyaan ng mga Montemayor ay tila gumuho sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking batok. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, ang huling nakita ko ay ang malamig na ngiti ni Ignacio habang hawak ang isang syringe at ang bulong niya sa aking tainga na nagpalamig sa aking buong pagkatao. The truth is expensive, Teresa. And now Alvarado Holdings is finally mine. Namulat ang aking mga mata sa isang silid na kasing lamig ng katarungang ipinagkait sa akin sa loob ng 15 taon. Hindi ako gumalaw nang maramdaman ko ang hapdi ng karayom sa aking batok. Sa halip, pinilit kong panatilihing pantay ang aking paghinga. Walang luha, walang panginginig. Ang emosyon ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa piling ng isang ahas na gaya ni Ignacio Serrano. Gising ka na pala, Teresa. Huwag kang susubok na tumayo ng mabilis, ang sedative na itinurok ko ay may kaunting epekto pa sa iyong kalamnan. Wika ni Ignacio habang dahan-dahang umiinom ng alak sa tapat ng aking higaan. Marahan akong naupo, tinitiis ang pag-ikot ng paligid. Ang silid ay puno ng mga antigong kagamitan at ang bintana ay nakakandado ng makapal na rehas na bakal. Tumingin ako sa kanya, ang aking paningin ay kasing talim ng isang punyal na ibinaon sa yelo.
You're a businessman, Ignacio. At ang pagnanakaw ng kumpanya sa pamamagitan ng pagkidnap ay isang napaka-unprofessional na move. Ang boses ko ay tuyo walang bakas ng takot. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang inilalapag niya ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa aking kandungan. Kidnap no Teresa. Ang tawag dito ay proteksyon. Habang tulog ka, ang iyong legal team ay nakatanggap na ng mga dokumentong may pirma mo ang paglilipat ng 70% ng Alvarado Holdings sa Serrano Group. In exchange, sisiguraduhin kong hindi ka makukulong kasama ni Esperanza para sa mga gawa-gawang kasong isasampa ni Dario. Tiningnan ko ang mga papel. Ang pirma ko ay perpekto, isang eksaktong kopya ng aking sulat kamay. Naramdaman ko ang pagsikip ng galamay ng kanyang patibong. Ginamit niya ang pagkakataon habang ako ay walang malay upang pekein ang aking pagsuko. Dario is a desperate animal, but you are a cold-blooded hunter, Bulongko. Habang dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng dokumento, akala mo ba ay ganun kadali iyon? Alvarado. Holdings is not just about papers, Ignacio. It's about the algorithm and the encryption codes na ako lang ang nakakaalam. Tumayo si Ignacio at lumapit sa akin, ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang aninong naggagapos sa aking hininga. I have experts, Teresa. Kayang-kaya nilang basagin ang anumang code mo sa loob ng 48 oras. At sa panahong iyon, mabulok ka rito hanggang sa maisalin na ang huling sentimo sa account ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang aking internal awakening ay hindi nanggaling sa sakit, kundi sa pagkakatanto na ang bawat kaaway ay may iisang kahinaan, ang labis na pagtitiwala sa sarili nilang bitag. Experts, ulit ko sinundan ng isang mahinang halakhak na nagpatigil kay Ignacio. 7 taon akong nanirahan sa mansyon ng mga Montemayor habang palihim silang dinudurog. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong mailigtas mo ako nang walang inihandang backup plan para sa'yo? Kinuha ko ang maliit na brooch na nakakabit sa aking suot na punit-punit na damit. Sa loob nito ay isang maliit na transmitter na may pulang ilaw na kumikislap. In exactly 10 minutes, Ignacio, kung hindi ko ma-input ang aking biometric confirmation, ang lahat ng assets ng Alvarado Holdings ay automatikong lilipat sa isang charitable foundation para sa mga biktima ng corporate fraud. It is a dead man's switch. At kasama sa package na iyon, ang lahat ng ebidensya ng iyong illegal na pakikipag-ugnayan sa pamilya Montemayor ay ipapadala sa International Criminal Court. Nawala ang kulay sa mukha ni Ignacio. Ang baso ng alak na hawak niya ay nanginginig, ang tunog ng yelo na tumatama sa kristal ay tila isang babala ng kanyang sariling pagkawasak. You're bluffing? You wouldn't destroy your father's legacy. Legacy is about honor, not just money. Sagot ko habang tumatayo ng tuwid, hindi inaalintana ang panghihina ng aking tuhod. At mas gusto ko pang makitang mapunta ang pera sa mga mahihirap kaysa mapunta sa isang mamamatay taong tulad mo. Bago pa man siya makagawa ng anumang marahas na hakbang, narinig namin ang malakas na tunog ng mga sirena mula sa labas ng safe house. Ang liwanag ng mga pula at asul na ilaw ay tumatagos sa mga siwang ng rehas na bakal. Aling Pilar was not just a nosy neighbor, Ignacio. Patuloy ko, ang boses ko ay puno ng tagumpay. She works for me, at ang tablet na hawak niya kanina sa mansyon. It was a GPS tracker linked to my brooch. The police are not here for Esperanza anymore. They are here for the man who orchestrated the final kidnapping. Narinig ang marahas na paghampas ng mabibigat na kagamitan sa labas ng pinto. Sinundan ng pagtunog ng pagkawasak ng kahoy, habang pilit na binubuksan ng mga awtoridad ang lagusan. Ang kaba sa dibdib ni Ignacio ay ramdam ko na sa buong silid. Humarap ako sa kanya, dahan-dahang inayos ang aking gusot na suit. Dario used his fists. Esperanza used her gun, but I used my mind. And that is why I am an Alvarado, and you are just another name sa aking listahan ng mga babagsak. Sa sandaling bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis, nakita ko si Marco na nasa unahan, bitbit ang isang laptop. Ngunit sa likuran niya, isang figura ang lumitaw na nagpapatigil sa aking mundo. Si Rosario. Nakapos duguan ang mukha, ngunit may hawak na isang itim na folder na tila huling baraha na magpapabago sa lahat. Teresa, sigaw ni Rosario, ang boses ay puno ng pait. Akala mo ba ay tapos na? The video I burned was just a copy, ang original na record ng pagpatay sa tatay mo. It wasn't Esperanza who held the gun. It was Ignacio Serrano's father.
We are all pawns in a bigger game, Teresa. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng paligid. Ang katotohanang akala ko ay hawak ko na ay muling naging isang dambuhalang misteryo na tila isang bangin na walang hangganan. Tumingin ako kay Ignacio at ang kanyang huling ngiti bago siya pusasan ay nag-iwan ng isang sugat sa aking kaluluwa na hindi kailanman maghihilom. Ang malakas na paghampas ng dalawang pinto ng boardroom sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong palapag na tila isang hudyat ng digmaan. Pumasok ako na ang bawat hakbang ng aking suot na high heels sa marmol na sahig ay nagbibigay ng isang ritmong matatag at nakapangingilabot. Wala nang bakas ng pagod o takot sa aking mukha. Ang pulang lipstick na suot ko ay tila kulay ng tagumpay na nakasulat sa aking mga labi. Teresa, anong ginagawa mo rito? Wala ka ng karapatan sa silid na ito. Ang nanggagalaiting sigaw ni Dario habang tumatayo mula sa kanyang upuan sa dulo ng mahabang mesa. Sa tabi niya nakaupo si Doña Esperanza, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, habang si Lucinda ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila isang biktima. Hindi ko siya sinagot. Sa halip lumakad ako ng diretso sa gitna ng silid kasunod si Marco at ang tatlong opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang katahimikan ng mga shareholders ay naging kasing bigat ng tingga habang inilalapag ko ang aking itim na briefcase sa ibabaw ng makinis na kahoy ng mesa. Ang session na ito ay hindi tungkol sa inyong expansion, Dario. Simula ko ang boses ko ay malinaw malamig at tumatagos sa bawat sulok ng silid. Ito ay tungkol sa inyong pagpapatalsik. You're crazy. Sinunog na ni Rosario ang lahat ng ebidensya mo. Ang singhal ni Dario, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. You have nothing but your pride, Teresa. Ang Abu Dario ay hindi sapat para itago ang katotohanan sa isang digital na mundo, tugon ko. Tumango ako kay Marco na mabilis na isinalpak ang isang encrypted drive sa main console ng boardroom. Sa isang iglap ang dambuhalang screen sa likuran ni Dario ay nagliwanag. Hindi ang kanilang financial projection ang lumabas, kundi ang mga dokumentong sinunog ni Rosario, mga record ng money laundering, ang orihinal na titulo ng Alvarado Holdings, at ang pinakaimportante sa lahat ang DNA report mula sa klinika ni Lucinda. Wait, what is that? Ang bulong ng isa sa mga shareholders habang nakatingin sa screen. Ito ang katotohanan, wika ko habang tinitingnan si Lucinda ng may matinding pagkasuklam. Lucinda is not pregnant with a Montemayor heir. Sa katunayan, ang baby na ipinagmamalaki niya ay isang dambuhalang kasinungalingan na binuo para manipulahin ang stocks ng kumpanyang ito. That's a lie, Dario, huwag kang maniniwala sa kanya. Ang hysterical na sigaw ni Lucinda ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay sapat na para magduda ang lahat. And you, Esperanza, lumingon ako sa matandang babae, na ngayon ay tila isang estatwang gumuho. The recording I played in the garden, it was just the beginning. I have the forensic trail ng perang ginamit nyo para bayaran ng hitman 15 taon na ang nakalilipas. At ang Serrano Group na inaasahan nyo, Don Ignacio, is already in custody. Ang boardroom ay napuno ng malakas na bulungan at ingay ng mga taong hindi makapaniwala. Ang bawat salita ko ay parang isang latay sa dangal ng mga Montemayor. Lumapit si Dario sa akin, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ngunit bago pa man niya ako mahawakan, mabilis na humarang ang mga opisyal ng NBI. Dario Montemayor, you didn't divorce me. Bulong ko sa kanyang tainga, ang boses ko ay puno ng isang rurok ng tagumpay na matagal kong inasam. I foreclosed you. Ang mansyong tinitirhan nyo, ang kumpanyang dinudumihan nyo, at ang bawat sentimong nasa bulsa nyo. Lahat iyan ay pag-aari na ng Alvarado Holdings simula pa kaninang 8:00 ng umaga. Hindi maaari, my mother. We are the Montemayors. Ang desperadong sigaw ni Dario habang naririnig ang malakas na pag-alingaw-ngaw ng mga sirena ng pulis mula sa ibaba ng gusali. Ang mga pulis ay pumasok sa boardroom, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang marahas na pagtatapos ng isang dula. Nakita ko ang paglalagay ng mga posas sa kamay ni Dario at ang marahas na paghila kay Doña Esperanza na patuloy na sumisigaw ng utang na loob at hindi niyo ako pwedeng galawin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ko ang isang kakaibang katahimikan sa dulo ng silid. Ang upuan kung saan naroon dapat si Rosario ay bakante na. Ang tunog ng mabilis na pagbukas ng fire exit ay bumasag sa aking pandinig. Marco, si Rosario, sigaw ko. Tumingin ako sa screen at nakita ang isang alert mula sa aming central bank server. Ang huling $5 milyong ng corporate fund ay dahan-dahang inililipat sa isang offshore account.
Ang ahas ay nakatakas bitbit ang huling piraso ng kayamanan ng mga Montemayor. Go Marco, sundan mo siya sa pier, utos ko habang mabilis na kinukuha ang aking briefcase. Lumingon ako sa mga shareholders na ngayon ay nakatitig sa akin nang may paghanga at takot. Hindi na ako ang asawang nakayuko. Hindi na ako ang biktima. Ang session na ito ay tapos na, malamig kong sabi. The Alvarado Holdings is now back in control. And for those who supported the crimes of the Montemayors, expect a subpoena by tomorrow morning. Naglakad ako palabas ng boardroom, hindi inaalintana ang mga flash ng camera at ang ingay ng mga mamamahayag sa labas. Ang hangin sa hallway ay tila naging mas magaan, ngunit ang aking isipan ay nakapako sa huling pagtutuos sa pier. Ang digmaang ito ay hindi matatapos hanggat hindi ko nakikita ang huling pagbagsak ng babaeng itinuring kong kapatid. Ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan sa basang kalsada patungo sa Pier 15 ay tila isang ritmong nagmamadali patungo sa dulo ng aking paghihigante. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Sa tabi ko si Marco ay hindi inaalis ang paningin sa kanyang tablet, patuloy na binabantayan ang bawat paggalaw ng signal ni Rosario. Malapit na siya sa cargo area, ma'am. Mukhang may naghihintay na speedboat para sa kanya, wika ni Marco, habang mabilis na pinihit ang manibela. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabong guhit ng kulay dahil sa bilis ng aming takbo. Pagdating namin sa pier, ang amoy ng alat ng dagat at kalawang na bakal ang sumalubong sa amin. Ang katahimikan ng lugar ay binasag lamang ng malakas na ugong ng aming makina. Dahan-dahan kaming bumaba ng sasakyan. Doon sa ilalim ng isang dambuhalang crane, nakita ko si Rosario. Hawak niya ang kanyang laptop, ang mukha ay puno ng pawis at matinding desperasyon. Sa kanyang tabi ay isang malaking maleta na alam kong naglalaman ng higit pa sa mga damit. "Stop right there, Rosario!" Ang sigaw ko na umalingaw sa buong pier, napatalon siya sa gulat at mabilis na humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na na-corner sa dilim. "Teresa, paano mo ako nahanap? You were supposed to be busy with the press. Akala mo ba ay hahayaan kitang umalis kasama ang perang pinaghirapan ng mga manggagawa ko?" Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa dagat. "The $5 million, Rosario. I-cancel mo ang transfer ngayon din." Never humalakhak siya nang mapait isang tunog na puno ng pagkabaliw. "Ito ang kabayaran sa lahat ng taon na itinago niyo ako. I am a Montemayor. I deserve this life. Hindi ikaw na isang hamak na ampun lang. You're not a Montemayor, Rosario. You're just a shadow they used to do their dirty work," tugon ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. "At tungkol sa transfer, tignan mo uli ang screen mo." Mabilis na tumingin si Rosario sa kanyang laptop. Ang pula at asul na liwanag mula sa screen ay nagpakita ng isang dambuhalang error message. "Transaction blocked. Assets frozen." "What? No, hindi maaari," ang hysterical na sigaw niya habang pilit na pinindot ang mga keys sa keyboard. "Inasahan ko na ang pagtakas mo." Wika ko, ang boy ko ay puno ng isang rurok ng tagumpay. "The moment you accessed the corporate vault, a trap was triggered. You didn't steal the money, Rosario. You just provided the digital trail na kailangan ng NBI para matunton ang lahat ng offshore accounts ni na Esperanza." Naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Si Don Ignacio Serrano. Nakatayo siya roon, ang kanyang gray suit ay walang kahit isang dumi sa kabila ng gulo sa boardroom. "Masyado kang naging kampante, Rosario." Wika ni Ignacio, ang boses ay tila isang dambuhalang anino na naggagapos sa huling pag-asa ng babae. "Teresa is right. You were never a player. You were just a pawn." "Ignacio, why are you here? Kakampi tayo, di ba?" Ang nauutal na tanong ni Rosario habang umaatras patungo sa gilid ng pier. Ang mga Serrano ay hindi nakikipag-alyansa sa mga talunan. Ang malamig na sagot ni Ignacio. Inabot niya sa akin ang isang itim na folder. "Teresa, ito ang huling piraso, ang orihinal na kontrata ng pagbili ni Dario sa hitman na pumatay sa tatay mo. Rosario kept it as insurance, but my team retrieved it from her safe house an hour ago." Tumingin ako kay Rosario. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang lahat ng kanyang pagtataksil, ang 7 taon ng pagkukunwari, ay nauwi sa wala. "Bakit, Rosario, bakit mo nagawa sa akin ito?" Ang tanong ko may bahid ng tunay na pait na hindi ko na naitago.
Dahil ikaw ang meron ng lahat ng gusto ko. Sigaw niya, ang bawat salita ay tila isang saksak sa hangin. You had the Alvarado name, you had the intelligence. Even Dario, kahit na ginagago ka niya, he was obsessed with you. I wanted to be you, Teresa. Pero sa mundong ito, ang mga bastardo ay laging nasa ilalim. And that's where you'll stay. Ang huling sabi ko habang naririnig ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis na papasok sa cargo area. Ang mga pulis ay mabilis na dumagsa at pinalibutan si Rosario. Nakita ko ang marahas na paghila sa kanyang mga braso at ang malamig na tunog ng mga posas na sumara sa kanyang mga kamay. Ang maleta at laptop ay kinuha bilang ebidensya. Tumayo ako sa gilid ng pier, pinapanood ang bawat hampas ng alon sa mga haligi ng bakal. Naramdaman ko ang paglapit ni Ignacio sa aking tabi. Ang init ng kanyang presensya ay tila isang proteksyon sa lamig ng gabi. It's over, Teresa, tubulong niya. Alvarado Holdings is finally clean. Lumingon ako sa kanya. And what about you, Ignacio? Are you going to be the next predator? Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I promised you justice, and you got it. As for the future, let's just say I prefer having you as a partner kaysa maging kaaway. Nabalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang tumunog ang aking cellphone. Isang text message mula sa aking legal team. Ma'am Doña Esperanza has made a full confession. She's naming everyone involved in the money laundering, including Dario. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang bawat latay sa aking dangal, ang bawat luhang pinigil ko sa loob ng 7 taon, ay tila tinangay ng hanging nanggagaling sa dagat. Ang digmaang ito ay tapos na. Ngunit habang tinitingnan ko ang malawak na karagatan, alam ko na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang bagong paglalakbay. 3 taon ang mabilis na lumipas mula ng huling beses kong narinig ang tunog ng pagsara ng pinto ng selda sa likuran ni Dario at Doña Esperanza. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking opisina sa pinakamataas na palapag ng Alvarado Tower, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay nababalot ng kulay kahel at lila, isang tanawin na tila isang dambuhalang painting ng kapayapaan at bagong simula. Ang hangin na humahaplos sa aking mukha ay hindi na nagdadala ng amoy ng lason at kasinungalingan, kundi ng kalayaan at tagumpay. Sa loob ng 3 taon, ang aking buhay ay hindi na umiikot sa paghihigante. Ang bawat numero sa aking mga spreadsheet ay hindi na mga bala kundi mga binhi ng pagkakataon. Ang Alvarado Foundation ay nakapagpatayo na ng 12 shelter sa buong bansa para sa mga kababaihang biktima ng Bauhan Kinte, mga babaeng gaya ko noon na pinagkaitan ng sariling boses at pitaka. Pinapanood ko ang mga balita tungkol sa kanila, mga babaeng dati ay nakayuko ngunit ngayon ay may mga ngiti na sa labi habang natututong maging malaya at may sariling kabuhayan. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga Montemayor mula sa aking huling ulat ng investigasyon. Ang hiya o matinding kahihiyan na idinulot ng kanilang pagbagsak ay mas malala pa sa sentensya ng korte. Si Dario ay nananatili sa loob ng piitan, ang kanyang dating makisig na anyo ay napalitan ng isang lalaking puno ng pagsisisi at takot. Si Doña Esperanza naman ay tuluyan ng nawalan ng tinig sa loob ng kabilang selda. Ang kanyang pangalan, na dati ay kinatatakutan, ay isa na lamang numero sa listahan ng mga kriminal. Si Rosario ay nasintensyahan din ng mahabang panahon dahil sa pagnanakaw at pagsunog ng ebidensya. Hindi ko naramdaman ang saya sa kanilang pagbagsak. Ang naramdaman ko ay isang malalim na katahimikan. Ang pagpapatawad ay hindi ko ibinigay sa kanila dahil nararapat sila rito. Ibinigay ko ito sa aking sarili upang hindi na ako muling maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Ang hustisya ay natapos na at ang katarungan ay naibigay na sa aking ama. Naramdaman ko ang marahang pagbukas ng pinto ng aking balkonahe. Isang matatag na hakbang ang lumapit sa akin, sinundan ng isang pamilyar na init na pumalibot sa aking mga balikat. Inilagay ni Ignacio Serrano ang kanyang coat sa aking likuran upang protektahan ako mula sa lumalamig na hangin ng gabi. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, Teresa. Bulong niya, ang kanyang boses ay may halong paglalambing na tanging sa akin lamang niya ipinapakita. Humarap ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling aking ligtas na kanlungan. Sa loob ng 3 taon, napatunayan niyang ang kanyang katapatan ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa babaeng nakita niya sa gitna ng bagyo. Ang aming relasyon
ay hindi binuo sa mga mabulaklak na salita, kundi sa mga gabi ng pagtatrabaho, sa mga pagtatalo tungkol sa merkado, at sa mga tahimik na sandali ng paghawak sa kamay habang pinapanood ang kinabukasan. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Ignacio. Sagot ko habang inaayos ang kanyang kurbata. The Alvarado name is finally respected for the right reasons. Hinawakan niya ang aking baba at inangat ang aking mukha upang magtagpo ang aming mga paningin. Walang kailangang sabihin. Sa kanyang mga mata nakita ko ang aking isang bukas na puno ng paggalang tiwala at isang pag-ibig na hindi kailanman mang-aalipin. Marahan niyang idinampi ang kanyang labi sa aking noo isang sandali ng wagas na koneksyon bago kami pumasok sa loob para sa gaganaping anibersaryo ng kumpanya. Bago ako lumabas ng opisina, kinuha ko ang maliit na locket na ginto sa aking mesa. Binuksan ko ito at tiningnan ang larawan ng aking yumaong ama. Hinaplos ko ang kanyang mukha sa litrato. Natutunan ko na ang buhay ay hindi isang laro ng kung sino ang may pinakamaraming pera o kapangyarihan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumingin sa salamin nang walang bahid ng kahihiyan. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng boses para sa mga walang boses. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay ito: huwag ninyong hayaang ang inyong halaga ay idikta ng ibang tao. Ang inyong kakayahang magsakripisyo ay hindi kahinaan, ngunit huwag itong gawing dahilan para kayo ay yurakan. Magmula sa abo ng inyong sakit, may kakayahan kayong bumuo ng sarili ninyong imperyo. Hindi ako binuo ng aking apelido. Hindi ako binuo ng lalaking pinakasalan ko. Binuo ako ng bawat pagkakamali na aking itinama, ng bawat luha na aking pinatuyo, at ng bawat tagumpay na aking pinaghirapan. Ako si Teresa Alvarado, isang anak, isang survivor, at isang reyna ng sarili kong tadhana. Ang aking mga numero ay maayos na, ang aking mga utang ay bayad na, at sa wakas, ang aking puso ay malaya na.